Good morning mga kabayan, mga kalokotsera, mga kabeheros. It's me again, Yula, yung Madam Dami Lakotsera. And it's weekend. At pupunta kami ngayon dun sa ating tinutulungan sa Barangay Tayawan sa ating mga scholars. At bisitahin ko na rin yung farm ko dun. And then, update natin. Kasama natin ngayon si Aiza. Andyan. Nakaprepare na si Aiza para akala mo yung mukha niya. Mukha siyang asyendera. Tingnan niyo. Taray! Asyendera. Ayan, kasama si Lamader at si Lola. Ayan, so punta kami na yun sa farm. Samahan nyo kami ngayon sa aming pag-update sa ating mga kababayan. Kasama natin yung driver at cameraman, si Ivar. Gamit namin si Nessa ang 4x4 na multicam dito sa probinsya. Samahan nyo kami! Salamat kayo sa tanang blessings, Lord, yung mag-iatag mo sa ihatag pa niyo magbalik. Salamat kayo na nakabot na yung blessing, Lord. Salamat tayo sa tanang in Jesus' name we pray. Amen! I-open ka itong CR. Isira, guys. Ayan, dito na kami ngayon sa aming farmhouse. Yeah. Aming payag. We call this payag. Nakapunta na talaga si Aiza dito. Opo. Dito rin galing sila ni Paul, Peter Paul, si Eder dito ng kami dito. So, dito ako ngayon sa barangay Tayawan para mag-update sa ating mga scholars dito. Ito yung ating farm dito, mini farm. Bumili na kaming ulam sa labas, sa kalsada. Sa nadaanan namin, may munggo, may favorite. Pinatang gulay at lechon manok. Ayan.
Hapon po sa inyong lahat. Ako po si Aisa at kasama ko po si Madam Yula, ang Madam Daming Hakatsera. Wow! Pwede na siya mag-vlog. O yung in-intro na ako ni Aisa, ha? So, doon kami ngayon, kasama natin si Renalyn, as Nanay Nene, at si Richard, para i-update ko kayo sa kay Renalyn, kung kumusta na si Renalyn, kasi medyo matagal-tagal din kami hindi nakabalik kay Renalyn. Kumusta si Renalyn? Parang patangkad ka ng patangkad every time dumadating kami dito. Every time nabibisita ka, karong patangkad ka ng patangkad. Ilang taon ka na ba? 13. 14 ko parang 22. Anong grade ka na? Grade 9. Oh, tama nga ako mag-grade 9. Kasi siya ay natulungan natin grade 5 pa lang siya. No? So, siya ang ating pinakaunang scholar dito sa Negros. Siya, si Renalyn. Grade 5, grade 6, grade 7, grade 8, mag 5 years na siyang scholar ng PBT. No? Sa tulong ni Tita Minda Blackhanger of Germany. No? Si Tita Minda ang yung sponsor, napakabait na sponsor si Tita Minda. Ang aming second na mother sa PBT. Pasensya na kayong ingay ng mga manok dito. So, kumusta sa Renalyn? Ayos lang. Kilala ko muna sa inyo. Kilala ko sa inyo si Ate Aisa. Hi, Renalyn. Si Ate Aisa ay isa rin sa ating mga beneficiaries ng PB Team. So, natutulungan din siya ng PB Team. Sinama ko siya dito para makapasyal siya. Na. Si Ate Aisa, si Renalyn, si Richard, kapatid Hi, niya. Richard. At si Lola Nene. Richard na ang daming rubber band sa kamay. Daming lastiko. Kumusta kumusta pala si Renalyn nung graduation? Kailan graduation mo? Yung March. Closing? March 28 ng closing nila. So, with honors? Without honors? Walang honors. Pero ang grades, kumusta? Naibigay mo na ba sa akin yung grado mo? Noong third. Yung 4th grading wala pa? Hindi pa binigay? So, hindi pa binigay yung grades niyo nung ano? So, tingin mo pasado? Pasado naman kasi nag-closing na eh. So, send mo sa akin yun ha, yung grades mo. Bago ka mag-enrollment, bago mag-enroll, send mo sa akin para masend ko kay Tita Minda. Yung grades mo. And then, tsaka kay Ma'am Lady Luyang. No? Ang yung sponsors. Kasi dalawang sponsors na ngayon. Si Tita Ma'am Lady Luyang, sponsoran din siya ni Ma'am Lady Luyang. 2 years na rin si Ma'am Lady Luyang na nag-sponsor sa kanya. So, kumusta mo dire, Lola, Nene? Okay lang. Okay lang. Okay lang mo dire? Init kayo. Grabe, init tayo.
Si Richard ay ang kapatid ni Renalyn. Eskwela na ka, Richard. Sana lang mata. Sala ka nga grade? Grade 6. Grade 6 na ka? Nakapasal ka sa grade 5? Hindi niya rin alam. Kapag ganin mo sa istra o pabalikon sa grade 5, balik ko grade 5 ni kay murag dili ka sa Napagod din yung teacher na, pinapapasaro na lang siya. Ayan. So, si Renalyn ay mag-grade 9. Na, may enroll ka na sa, kailan na pasukan niyo? Sa June 8. June 8. June 8, ano nga sila? June 8. No? June 8 ang pasukan. Yan, usually, first week no, of June, enrollment na. So, si Ate Aisa ay graduate, tapos din siya ng grade 12. No? Si Ate Aisa nakatapos na ng grade 12. At kasi si Ate Aisa ngayon ay nagpapagaling, under medication siya. Pag makatapos na siya sa kanyang medication, mag-enroll din siya ng college. Paralin siya ng college ng PBT. So, ano gusto ni Ate Aisa pag-graduate? Pag ano gustong kunin? Gusto ko po magtrabaho po sa opisina. Kahit ano lang pong kurso basta opisina. Office work. Gusto niya yung office work. Ani Renalyn, ano nga bang yung ano mo gusto mo? Teacher. Di gusto ni Renalyn maging teacher. Ano ngayon ang advice mo kay Renalyn? Kasi si Renalyn ay grade 9. No, meron pa siyang 10, 11, 12. So ano ngayon ang message? Ano yung advice mo kay Renalyn? Masasabi ko lang kay Renalyn ay enjoy mo lang talaga yung high school mo kasi ako matanda na ako. Parang namimiss ko talaga yung high school life ko. Kaya enjoy mo lang talaga ang high school mo at saka patuloy ka lang sa pangarap mo sa buhay. Wag kang mapagod mag-aral. Kasi yun lang talaga ang paraan natin para makaahon sa kahirapan at magdasal ka lang palagi at maging mabuting anak para sa iyong mga magulang, pamilya. Yun lang. Maganda na message ni Ate Aisa. Anong sagot mo dun sa message ni Ate Aisa sa'yo? Maraming salamat sa mga in-advise mo sa akin. At mag-aral na mabuti at enjoy ang life sa high school. Mag-aral ng mabuti at Enjoy ang high school life. kasi bata ba naman tayo. Pero, ang ibig sabihin ng enjoy ng high school life, hindi ibig sabihin nun na magpaka ano ka lang, gusto mong gawin mong gusto mo. No? Siyempre, kailangan meron pa rin reservation yun. Siyempre, mag-aral ng mabuti. Ang number 1 na rule ni Sir Paul sa PB Scholars, huwag mo na mag-boyfriend, mag-girlfriend. No, wag mo na mag-jowa kasi nakaka-distract talaga yun sa pag-aaral. So, huwag mo na mag-jowa, ha? May nanliligaw na ba kay Renalyn? Wala. May nililigawan? Wala rin. Pagka-boyish pa naman to. Ano ba yung mo? Mga barkada mo ba ay lalaki? Bye-bye. Babae naman. Kailangan siyang boyish lang siya. No? So, mag-aral mabuti. Enjoy ang high school life. Ibig sabihin nun, enjoy mo kasi bata pa rin kayo eh. So, enjoy, normal lang yung magka-crush, pero huwag mo na mag-jowa. Ha? Tapos, mag-aral talaga, kahit mag-enjoy, you can enjoy naman the high school life. Pero, kailangan, nag-aaral pa rin ng maayos. No? Huwag mo na kung saan nagpupunta, hindi nagpapaalam sa magulang, lalo na kay Lola, kasi Lola lang isa dito, di ba? Naglinis ka ba ng bahay? Dito? Naglinis ka pa rin ng bahay dito? Opo. Okay. Galing ka saan ka galing? Naglalaba? Galing siya kasi naglaba. Dating nilibok namin kanina. Wala siya kasi naglaba. So, maganda yan. Saka naglaba? Doon sa Poso? Sa bomba? bahay ng balon kaibigan. gyapon. Balon din. Kasi dito deep well karamihan. So, ang dito kasi ikaw yung nagiging mata ni Lola, no?
ikaw yung ngayon, dapat yung responsibility mo, iba. Kasi alam ko naman yung bata ito, mas ano to, masipag, at talagang maasahan ni Lola. Kasi pag wala nga silang ano, kung napanood niyo yung video nito na rin noon, nagtatanim to ng palay. Nag-obra pa rin. Minsan, Kampo ka pa pag din? pinasama ako ng tita ko, Nag-obra ka pa rin. Anong ginagawa mo? Palay? Or nagtanim. kampo? Nagkakampo ka pa din din? Hindi na. Tanim lang ng palay. Kasi yung ano niya, dati naglilinis pa yan sila ng mga tubuhan, no? Init-init. Ngayon hindi na. Minsan na lang pagkuan. Pag wala na kaming bigas. Pag wala na bigas, nag-ano pa din. Oo. Kaya masipag tong batang ito. Patuloy mo yan, no? Kasi diyan ka nakilala, diyan nahabag talaga si Tita Minda sa'yo. Yung pagiging masipag mo, kahit gaano sa katayuan nyo sa buhay. Nagpupursige ka, nag-aaral ka, nagsusumikap ka na mabuhay ang iyong. Kasi wala na silang mga magulang, si Renalyn at saka si Richard. Sila ay sa lola na. Ang lola na lang magpapalaki sa kanila. Kaya lang, ang lola naman nila, nabulag. Di nakikita si lola. So ngayon, ang inasahan ni lola sila. Si Renalyn na talaga. Kasi yung bata pa yung kapatid niya isa. So, kailangan pursige pa, no? Sa pag-aaral. Tapos yung grades na, usapan natin. Wala natin may kita grade of 7. No? Kailangan, as much possible, pataas yung grades. No? Kasi nahihiyatin tayo kay Tita Minda. Tita Minda, hindi yung pinupulot ni Tita Minda ang kanyang pera doon sa Europe, sa Germany. Ang hirap ng trabaho ni Tita Minda sa hotel. So, kahit may nagtatrabaho pa rin siya, yung trabaho niya, hindi madali din yung trabaho niya. Mainit sa kitchen. Tapos nag-ano sila ng mga, nag-serve sila sa hotel. No? So, dapat, ano yun natin yun? Isipin at lagi natin yun na hindi pinupulot ni Tita Minda ang pera doon sa Germany. Well, hindi yun basta-basta ang trabaho niya. Lahat ng sponsor natin, mula, yung mga sponsor natin, hindi lang, kahit sabihin mong ibang mga retirees na, hindi yan basta-basta pinupulot nila ang pera doon. Instead, natulungan nilang
Instead na yung pera na nila para sa pamilya nila, naglalaan sila ng pera para sa hindi nila kaano-ano. Hindi nila ka mag-anak, hindi ka naman niya pamangkin, hindi ka niya apo, hindi ka niya anak. Pero naglalaan sila ng pera ng ating mga sponsor natin, naglalaan sila ng pera para sa mga beneficiaries natin. Kasi charity nila yun, tulong nila yun dahil naawa sila, dahil gusto nilang tumulong, gusto nilang i-share yung blessing nila. Instead na para sa mag-anak nila, kapamilya nila, binibigay nila sa ibang tao. No? Dahil, ganun sila. Sila kabait. Kaya hindi na pinupulot yung pera. Dapat lagi rin isipin yun, ha? Na yung pera na yon, yung mga sponsors natin, hindi yan basta-basta nila pinupulot yung pera sa ibang bansa. Iba pa nating mga kababayan doon na mga nagbibigay, mga domestic helper, naglilinis ng mga kubeta, naglilinis ng bahay, pero naglalaan sila pa rin, nagbibigay pa rin sila ng tulong sa ating mga kababayan dito. Kasi meron silang puso, charity, puso sa pagtulong, charity. No? So, dapat nag-isipin yan. Bulak-bulak ko. Oh my God, nagbulak-bulak ko. Pera tong gagamitin ko. Bibili ko sana ng milk tea. Bibili ko ng magko-computer ako. Maglalaro kami sa tawag niya, sa mga game, mall. Magmamasyal kami ng mga kaibigan ko. Isipin mo na lang, bigay pala ito ng sponsor ko. Dito basta-basta pinupulot. Kailangan kong pag-igihan yung pera na to. Dapat kong isipin na yung pera na to galing sa dugot pawis ng sponsor. No? So, you spend your money wisely. Bili mo ng project. Bili ng pagkain, ulam. Hindi yun kung basta-basta gala-gala lang. Normal lang naman gumala once in a while. Gala, pero hindi yung laging inisipin yun. Na yung pera na to, binibigay ito ng sponsor para sa pag-aaral ko. No, ganun ha. Isipin yan. Kasi, hirap ng buhay, hirap ngayon. Ang mahal ng gasolina. Lahat nagmamahal na. Sobrang mahal ng bilihin ngayon. Mahal ng gasolina, mahal ng bilihin, mahal ng pagkain. Kaya tipirin, isipin lagi yung mga sponsor. So, anong sa tingin mo dun? Anong masasabi mo sa sinasabi ko? Bilang isang PB Team Scholar, anong gagawin mo? Ay ayusin ko ang aking pag-aaral para sa pagpapasalamat sa tumulong sa akin at sponsor sa akin at babawi ako sa pag-aaral sa pagtulong nila. Very good. No, pakita mo, pambayad mo yun sa tulong na binigay ni Tita Minda at saka ni Ma'am Lady Luyang sa'yo. Kailangan suklian ko ng magandang grades. No, magandang grades at makapagtapos ako. Kasi yung ginagawa mo yan, hindi naman para sa mga sponsor yan, para kanino, para din sa'yo yan. No, tsaka sa pamilya mo. No, kay Lola, lalo na kay Lola kasi hirap na si Lola din na makita. No? Opo. Intindihan mo sinasabi ko? Di ba? So, nire-remind lang kita lagi kasi minsan nakakalimot tayo, no? Pero alam ko namang mabait ka, no? Sana you will not fail us. Wag mo kaming biguin sa pangarap namin din sa'yo, no? Lalo ng mga sponsors, si Tita Minda at si Ma'am Lady Luyang. No? Dahil dyan, may pinabigay si Tita Minda, sabi ni Tita Minda, bilan mo na sila ng isang sakong bigas, bali 50 kilos na bigas, para nasa 2 buwan. Yan. Kasi sila lang naman dito sa bahay. Isa pa. Tapos, bibigay ko daw sa iyo yung 2,000 para sa school mo. Ha? One, two. Para na yan sa enrollment mo, ang kailangan mo sa pagpasok sa klase. Okay? Tapos, bagian mo na rin yan si Richard. And then, ang grocery, galing ito kay Ma'am Lady Luyang. No?
dinamihan ko na yung grocery nyo para sa, ano mo, sa inyo dito. May mga dilata na dito. Ayan, mga miswa. Dinamihan ko na rin yung mga biskwit, mga asukal. Ala, mantika. Iwagin mo dun. Tapon. May posporo para hindi kayo bibili ng posporo. Yung mga dilata, dinamihan ko rin yung dilata dito. Toyo, suka, mga basic needs, kape, no? Tapos, para meron na kayong makain. No? Madami-dami na yung may maluto nyo agad dyan. Okay? Kasi wala sila dito, walang rep. Tapos, itong binigyan na kita ng mga intermediate pad, ball pens, notebooks, tsaka mga coupon band, mga band paper. Ha? Ang gamit mo. So, dagdagan mo na yan kung mangailangan ka. Dagdagan mo na lang yan sa, mga kailangan mo sa school. Okay? Yung pera na yan, tipirin mo yan. Pang mo yan. Yan. Pang enrollment. Kasi mag-enrollment na yan next week. Magbibigay na yan ng requirements mo. Nung kailan kasi pasukan na. Wala na isang buwan, pasukan na. June 8. Okay? Ha? Mag-aral ng mabuti. Anong yung masasabi ni Renaline? Maraming salamat sa binigay ni Tita Minda na allowance at saka bigas. At maraming salamat din kay Ma'am Lily Luyang sa binigay niya na grocery sa amin. Ayan. At maraming salamat din kay Madam Lila. Ayan. Thank you. Thank you so much, Tita Minda, Black Hanger of Germany. Ang sponsor ni Renaline since day 1, since nakita natin si Renaline. And then, kang Ma'am Lady Luyang din, na napakabait, na lagi sumusupport talaga yan. Pag may mga kailangan, mga feeding natin, mga gift giving, namibigay talaga yan tumutulong talaga yan si Tita, si Ma'am Lady Luyang, at kay Renaline sa mga kailangan niya sa school. Thank you so much, Ma'am Tita Minda Black Hanger of Germany, and Ma'am Lady Luyang of Dumaguete City, na ang mga sponsors ni Renaline. Anong masasabi ni Lola? Maraming salamat po, Ma'am Indra, sa Ibra ito ng sawa sa pagtulong ni Renaline sa pag-eskwela. Dinaan po si Renaline nga mabuti ang iyahang pag-aaral para makatayo ang tuhod niya. Kaya wala na sa hinikanan. Wala si mama at papa. Sana naman magpadayo naman ang iyahang eskwela nga wala dili magkabinuang. Ayan. Thank you po, Lola Nene. Ayan. So, si Aiza, ano ngayon ang message? Mag-thank you din si Aiza sa mga sponsor. Maraming salamat po sa mga sponsors, sa mga walang sawang pagbibigay po ng tulong at pagko-concern, pag-aalaga po sa amin, sa mga iba rin pong mga taong mga nangangailangan po. May dakila kayong puso na pusong tumutulong talaga sa amin, na binigay talaga kayo ng Diyos para sa amin. Napaka malaking salamat at maraming salamat pa po sa yun po. Yeah, thank you. At sa mga, syempre yung mga supporters, mga viewers and subscribers. Hello rin po sa mga supporters, mga viewers at subscribers po, sa mga nanonood po dyan. Maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta at panonood po ng mga video po namin, at saka pag-comment po ng mga magaganda. Napaka malaking tulong po yun, kasi na-encourage po kami sa aming buhay, at maraming salamat po sa walang sawa. At supportahan natin si Aiza kasi magkakaroon na rin siya na soon. Di pa ngayon, pero kung mag-vlog si Aiza, tutulungan, supportahan natin si Aiza. Aiza, so Opo. di ba gusto maging vlogger din?
gusto din po. Pero kailangan ko pong matutunan pa kasi hindi ko pa po masyadong alam paano mag-vlog. Siyempre, tuturuan ka namin. Kaya maraming salamat po sa ating mga viewers and subscribers na walang sawang sumusuporta, nagmamahal, nagtitiwala sa Pugong Bihero Team. I know, since day one, mula Batangas, hanggang nag-Mindanao, hanggang nag-Negros ako, hanggang nag-Mindanao, you're still there. You have faith in what we do sa aming pagmimisyon. Maraming salamat po. And maraming salamat sa iyong pagsuporta po, sa iyong pagmamahal, even sa iyong pag-skip ng ads. Malaking tulong na po yan sa amin, sa aming misyon, sa aming pagtulong sa mga kababayan. Thank you din po sa ating cameraman at pinag-post na pabis na si Ivar at sa ating driver. Yan, sa aking pinsan. Thank you sa kanya na he also has his own charity heart in a way na sa pagsama sa atin sa ating mga misyon. Maraming salamat, Bang. And sa ngalan po ni Pugong Bihero at sa aming mga kasamahan sa Pugong Bihero Team, isang mainit na summer, isang magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye. Bye-bye tayo. Bye!